pera mula kay Sangyong at sinabihang tigilan ang pagbibiro sa kanyang kapatid. Nagsisimula na ang kompetisyon. Madaling nalampasan ng unang kalahok ang bar, pero nang si Lucy na ang susunod, nabigo siya. Sinubukan niya ulit at hindi pa rin niya nagawa ang pagtalon. Pinayuhan siya nina Sangyong at Dewan na tigilan ang pagpapahiya sa kanila at gawin na lang ang gusto niya. Humihinga ng malalim, nagre-relax si Lucy at tumatakbo patungo sa bar. Lahat ay naniniwalang magtatagumpay siya sa pagkakataong ito, ngunit nadulas siya, natumba at nasugatan ang kanyang binti. Agad na nagmadaling lumapit ang mga tao para tulungan siya. Binuhat ni Sangyong si Lucy sa kanyang likod at sinimulang dalhin palayo. Sa sandaling iyon, tumingin ang guro kay Dewan at tinanong kung hindi ba siya ang kapatid ni Lucy, ang nakilala niya sa paaralan noon, at pagkatapos ay tinanong kung sino si Sangyong. Nang hindi nag-iisip, biglang sinabi ni Lucy na si Sangyong ang kanyang ama, at mabilis na sumunod si Dewan, kinumpirma ito. Galit na galit, sinabi ni Sangyong na mas nagagalit siya sa pagtawag sa kanya na ama nito kaysa sa pagkasugat nito. Galit na galit, ibinaba ni Sangyong si Lucy, at sa halip ay binuhat siya ni Dewan, dinala siya sa infirmary. Maingat na nilagyan ni Dewan ng gamot ang nasugatang binti ni Lucy, at masaya siyang nagpasalamat sa kanya na naantig sa pagiging malumanay at mapagbigay nito. Bumalik si Sangyong kalaunan at dinala si Lucy pauwi. Sa daan, napansin ni Lucy na hindi lang siya mabait si Dewan, kundi pati na rin sa ibang mga babae na bahagyang nagpadismaya sa kanya. Para bumawi sa pagiging galit kanina, binigyan ni Sangyong si Lucy ng tsokolate na agad nagpataas ng kanyang mood. Kinabukasan, may dagdag na klase si Lucy at tinawagan niya ang kanyang kapatid para sunduin siya, pero sinabi nito na hindi niya kaya at sinabi sa kanya na si Dewan na lang ang maghahatid sa kanya pauwi. Nilapitan ni Minnie si Lucy at tinanong kung gusto nilang mamili ng magkasama. Gumaan ang pakiramdam ni Lucy sa pag-aakalang hindi nagalit sa kanya si Minnie, pero iba ang intensyon ni Minnie. Nang dumating si Dewan sa paaralan, hindi niya makita si Lucy kahit saan. Hinihiling niya sa security guard na tingnan ang kanyang silid-aralan, ngunit sinabi ng guard na walang tao doon na nagpag-alala kay Dewan. Samantala, patuloy na tinatanong ni Minnie si Lucy kung may dala siyang pera. Sinabi ni Lucy na pero nagtanong siya kung bakit patuloy na nagtatanong si Minnie at kung saan sila pupunta. Sabi ni Minnie pupunta sila sa cybercafe, pero tumanggi si Lucy, paliwanag na pinagbilinan siya ng kanyang ina na huwag pumunta sa mga lugar na tulad nito. Nagagalit si Minnie at sinisisi si Lucy na masamang kaibigan na laging nagbibigay ng dahilan, pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Sinusundan siya ni Lucy, sinusubukang pakalmahin. Patuloy na hinahanap ni Dewan si Lucy sa lahat ng dako, tinatanong ang mga tao kung nakakita sila ng batang babae na may sugat sa binti. Tinuro siya ng isang matandang lalaki sa isang partikular na direksyon. Samantala, na-corner sina Lucy at Minnie ng tatlong batang babae na nagsimulang mangbuli sa kanila at humingi ng pera kay Minnie. Nang sabihin ni Minnie na wala siyang dala, lumingon naman ang mga babae kay Lucy. Kinuha nila ang pitaka ni Lucy at nakitang 50 lang ang laman nito.